What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? No? Konting kryptuhan lang ngayon, no? Nagsisimula naman ang bagong week. Okay, pumapasok na tayo sa second week ng April. And ano ba yung mga kaganapan ngayon? Sige nga, dito tayo pumunta muna sa Bitcoin. Medyo naglalaro siya ngayon, ano? Dito sa area ng 168 to 69, pero medyo umangat ng 70,000 nitong April 7. Ayun, April 7. Ayan, Sunday. No, umangat tapos biglang ngayon nagko-consolidate na naman siya. Hindi natin alam kung aakyat or bababa pa sa ngayon, no? Medyo kamusta yung mga trades ninyo, guys, no? And of course, no, hindi lang naman dito sa Bitcoin, hindi lang naman sa Ethereum, pero marami rin pumapaldo sa mga meme coins ngayon. And speaking of meme coins, alamin natin yung mga top meme coins ngayon. Ayan, meron ditong list si Forbes.com, si Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, pero si Bone Shiba Swap. But kung gusto ninyo malaman talaga, guys, punta din kayo dito sa CoinGecko.com. Ayan, mga tools lalo na sa mga newbies. Kung hindi CoinMarketCap, CoinGecko.com pwede nyong silipin. Ayan, so yung categories natin, of course, Dogecoin pa rin ang una, Shiba, Dog, With Hot, Pepe, Floki, Shiba, pangalawa, no? So, Bonk, Book of Meme, dami pang iba. Gusto nyo silipin lahat ng meme coin dito. At marami pa naglalabasan ng mga bagong projects, bagong meme coin. Pero, eto, warning sa ating lahat, guys. Again, meme coin. Hindi natin hawak kung ano ang direksyon ng presyo. Even naman sa Bitcoin, ganun din, no? Yung iba, sumasabay sa Bitcoin, no? Pagka umangat, sumasabay din sila. Pero yung iba, hindi. So, careful din kayo. Maraming mga projects dyan na bago. Galingan nyo kung paano sumilip, and better kung may mga community kayo kagaya nila Shun, no? Mayroon silang project 1%, which is nandun lahat ng mga nasa loob ng community naghahanap-hanap ng mga coins. And speaking of coins, ayan, kunyari sample na natin to, si Shiba. Una muna, tingnan nyo muna yung website. Marami kayong kailangan i-consider: website, yung utility, yung project, yung backup, sino yung mga bumabackup dyan, totoo ba yung community, yan yung mga sisilipin ninyo kapag may mga meme coin kayo na pinapasok. So let's say ito, sample na natin, Shiba. So, no, website, tingnan natin, sakto lang, no, paggawa ng website, inifortan ba na maigi? 2024, Shibaso decided to work on a masterpiece, something truly beautiful. Shibaso created Shibaso. So parang ang concept nito is magpe-paint sila. Since dito sa nakita ko sa photo na to, some people say he's just a dog who wears a blue beret and paints memes. These people haven't studied Shibaso. So basically, magpe-paint sila kung saan-saan, no? Ito yung parang utility ng meme coin na to. Pinapalabas na si Shibaso is a creator and he's just getting started. So paano mag-buy ng Shibaso? Ito yung contract address nila. Pwede nyo i-check kung renounce ba yung contract na yan. So, sa BSC, iba-iba kasi, no? So, ito kasi Solana. So, minsan, pwede nyo i-check dito kung wala dito. Since, ito, guys, i-check nyo kung ano siya, kung andito yung contract address niya. Kung wala nga, kasi because sa Solana nga siya. And by checking dito sa CoinGecko, makikita nyo na Solana siya. Check natin yung contract address niya. So, ayan dito, guys. So, ito yung contract address na nakita natin sa website. Solana siya at siya ay nabibili sa Phantom. Ay step 1, install Phantom. Step 2, purchase Sol. But wag muna kayong bibili agad-agad, guys, ha. I-check nyo muna kung maigi, kung okay ba sila. Check nyo rin yung tokenomics. Nakalagay dito, renounce, liquidity burn. And of course, ito. Tingnan nyo maigi din to mga community nila kung totoo ba, no? Yan yung dapat yung tinitingnan din. Kasi baka mamaya, yung mga meme coin na yan is joke time lang. Or hindi naman talaga buhay yung utility. So, i-check pa natin yung chart nila dito sa dexscreener.com, guys. So, makikita nyo, nagpa-pump siya ng mga nakaraang araw ng March. Pero ngayon, nandito siya sa medyo, medyo bumalik siya dito sa level na to. Kung i-check natin, dito siya nag-start. And then, angat pa rin, pero medyo pababa na. So, kung ako, sa ngayon, abang-abang at observe muna ako, no? Hindi ako basta-basta magda-dive in. And speaking of, eto, guys, pwede nyo rin i-check sa Dex Tools. So, same naman ang chart niya, no? Speaking of chart, guys, alam niya, naglabas na naman si XM, no? Maiba lang ako. Naglabas si XM tuloy, si SEC ng SEC Issues Advisory. So, yan, medyo daanan lang natin ako. Scriptuhan naman tong pinag-uusapan natin, no? Ayan, no? SEC Issues, XM Trading, eToro. Same lang din. Parang ginawa nila sa Binance, ginawa nila sa OctaFX, at sa iba pang platform. So, feeling ko, tinatarget nila yung mga big exchanges ngayon. So, has recently issued advisories against the operations of the online investment trading platforms XM and eToro. So, ayun, no?
Ito yung mga dati nilang winarningan, yung Binance, MyTrade, OctaFX. So, which were subsequently ordered to be blocked in the Philippine internet space by the National Telecommunications Commission, NTC. So, sa madaling salita, mukhang inaatake nila yung mga platforms. And ako naman, personal opinion, yung mga tao gusto lang kumita. Kaya sila nag-aaral mag-trade. Kaya sila nagki-crypto. Lalong-lalo na nagsimula yun ng pandemic na nawalan ng trabaho yung mga tao. And now, syempre, natuto sila mag-trade. At yung mga taong may work at walang work, kahit pa paano nagkakaroon ng extra income. Maybe because delikado rin, or maybe because hindi sila sumusunod sa regulations, or 'di ba? Kaya lang, maintindihan ko sa ibang platform, but sa mga forex platform kasi guys, no, hindi naman kasi regulated dito sa Pilipinas yung forex. So, hiningi ko naman ang panig ng XM at ito ang sagot nila. For what we understand, Philippine SEC is targeting the industry in general, no? Yung mga big players in the market like Binance, eToro, and XM. You can tell the truth to your clients daw. Meaning wala namang regulations ng forex sa Pilipinas. Kaya wala din naman si XM, katulad lang din ng ibang platforms ng mga forex, of course. Kaya mahalaga yung current top regulation bodies ng XM across the world, which is SISEC, ASIC, FCA, and many more. So, ganun yung sagot nila. But, let's see kung ano mangyayari, no? Itong article na to ay galing sa Bitpinas. So, shout out sa inyo, guys. Balik tayo dito sa pagtingin kay Shiba. Same lang din naman, no? Check natin kayo, no? Mag-due diligence naman tayo sa kanilang mga social media accounts. Kung mukha bang legit, no? Or, ano, basically, so, ayan, that's a nice beret. The beret is blue. No? So, nakikita ko dito yung engagement nila hindi naman ganun ka-active. Hindi ko rin alam kung totoo kasi madali din naman na, alam mo yun, mag-generate ng ganitong hearts or comments, no? And messages. So, ingat pa din tayo. Kung gusto nyo na mas sumilip pa, tingnan nyo pa yung mga Telegram nila. So, guys, ito pinapractice ko lang din kayo, lalo na sa mga baguhan. Check nyo rin yung community, no? Medyo ano ko lang to, usog ko lang ng konti. Check natin yung Telegram. So, basically, sinasabi nila na ang subscribers ay nasa 5,859 na. Pero kung makikita mo dito sa loob, wala naman sila masyadong post. Parang dalawa lang yung post nila. Ang nakalagay dito is, so Chinese community siya. Check natin yung nangyayari sa Chinese community group. Ayan. O, ano to? Ito kasi pag may pumasok, biglang lalabas. Yung nag-join sa group. So, hindi ko rin maintindihan kasi Chinese din yung laman nitong ano. Basically, mga Chinese talaga naman yung nagsimula nitong coin. And check nyo maigi kung active, no? Or nag-update lang ba sila ng market cap? May mga nagsasalita din ba? May boses ba yung community? May interaction bang nangyayari? Okay, maganda ba talaga yung plano? Or sa mga groups ba nila, ang nagsasalita lang is yung mga admins? Kasi dapat yan, no? Even yung Discord nila, may interaction na nangyayari para may boses yung mga tao. Alright? Sample lang naman to, guys, no? Ang pinaka-point lang naman ng ating discussion, guys, is mag-ingat tayo. Alright, so yes, madaming pumapaldo, maraming kumikita, pero mag-ingat pa rin tayo. Mag-do your own research kayo, hindi lang yan basta sinasabi na mag-do your own research. Sinasabi yan para kayo mismo, no, matuto mag-research on your own. Or pasok kayo sa mga community na active mag-research. Minsan nga sa community, magbibigay ng airdrop or magbibigay ng mga projects na possible lumipad, no? Kaya lang, pwedeng pumaldo, pwedeng hindi. Alright, so ganun lang guys, simulan natin ang April ng pure blessing at positivity, lalong-lalo na April 4 ngayon yung eclipse, 'di ba? So, good luck sa lahat. Hope manalo kayo lahat sa mga trades niyo at pumaldo kayo ng pumaldo. Yun lang muna today. God bless you.